Hello po, magandang araw po sa lahat. For today's video, share ko po sa inyo yung experience ko. Pumunta ako ng SSS. Bale, ang ginawa ko, mag-add po sana ako ng beneficiary sa SSS ko. Tapos, papalitan ko po yung number ko. Pero, hindi yun ang nakita kong problema. Ngayon, doon muna tayo sa pag-add ng beneficiary. Sa pag-add pa naman ng beneficiary, kailangan nila ng both original tsaka copy ng PSA. Yung beneficiary. Kasi ako, add ko sana yung dalawang anak ko. Bale, may dala naman ako, pero Xerox lang. Wala akong dalang original. Yung pa lang, kailangan ni SSS, dalawa. Yung original tsaka Xerox ng mga PSA nila. So, hindi yun cancel, hindi yun na-add. Ngayon, bali, pa-change na lang ako ng number. Yung contact number ko sa SSS. Dati kasi pwede yun sa app. Ngayon, hindi na. So, kailangan talaga pumunta ng branch. Ngayon, binigyan nila ako ng form na E4. Yan ang binigay sa akin. E4. Bali, dalawang copy. Ngayon, ang nakita sa akin yung may problema. Dahil yung aking SSS dahil malaki ang problema. Pero nagawan ko na ng paraan. Kanina din agad. Bali kasi ganito yun. Kumuha ako ng SSS number ko online sa website lang po. Kaya nangyari sa akin, doon problema. Kasi talaga ako, wala akong middle name. Ngayon, nung nag-apply kasi ako dun sa online, hindi ko ma-input pagka walang hindi ko nilagyan ng middle name. Kaya naman ako, ako isang OFW sa POAA ko, record, tsaka sa OWA. Pag wala ka middle name, nilalagyan namin ng NMN. Ibig sabihin nun, no middle name. Nilagyan ko, Zay. Yung pala, hindi pwede sa SSS yun. So, ito share ko sa inyo para hindi kayo matulad sa akin. Pag wala kang middle name, wag mong lalagyan. Doon sa option, hindi ko napansin yun pero ang sabi ni ma'am kanina doon sa SSS, pag nag-filled up ka daw sa website, may option daw doon. Ang i-click mo daw doon yung wag mo daw i-click yung full name. Kasi pag full name daw talaga kailangan nila ng middle name. Hindi mo mai-input hanggat hindi ka naglalagay ng middle name. So, titingnan mabuti. Basahin mabuti. Titingnan mabuti para hindi magka-problema. So, yun una. Importante yun. Kaya tandaan nyo guys, take note nyo pagka mag-online process kayo ng SSS. Kumuha kayo ng online SSS number. Tingnan nyo mabuti. Ngayon, isa pang concern ko, yung religion ko naman. Kasi hindi ko talaga namalayan. Hindi ko namalayan bakit naging Muslim yung aking yung aking religion. Which is, yung aking ito yung PSA ko. Pinakita ko sa kanila. Sabi ko, dito, Catholic. Sabi naman sa akin ni ma'am doon sa SSS, hindi naman daw sila specific sa religion. So, walang problema yun kahit ano. Ngayon, dito tayo nagka-problema. Ang sabi sa akin sa SSS is magpagawa ko ng affidavit. Take note ha. Nagpagawa ako ng affidavit, kaya kayo titingnan nyo mabuti para hindi kayo magka-problema. Kasi nagpagawa ako ng affidavit. Kailangan ng dalawang witness doon sa affidavit. At kailangan hindi relatively related sa'yo. Meaning, bawal ang kapatid, bawal ang magulang, bawal yun. Dapat personal na kakilala, pero dapat hindi ka mag-anak. Kailangan ng pirma. Pipirmahan nila yung affidavit na pinagawa mo. At kailangan mo ng dalawang valid ID ng witness mo. At ito na nga, nagpagawa na tayo dahil may bayad, syempre. Kailangan magpagawa ng affidavit at panotaryuhan. At doon sa affidavit, kailangan may address. Kaya pag nagpagawa kayo nito, kailangan lagyan ng address. Ayan dalawang witness.
papirmahin mo sila dito sa baba, sa taas ng pangalan nila. Papirmahin mo sila dyan. At kailangan ng mga ID nila, pa-xerox mo back to back. Yun ang kailangan. Ngayon, babalik na naman ako sa SSS bukas. Kasi, hindi na nakaya kanina. Tsaka, wala sila dito sa bahay. May mga pasok sa trabaho. Kaya, hindi ako makakakuha ng mga ID nila. So, yun lang importante. Paggawa ka ng affidavit at kailangan siguraduhin tama yung spelling. Ngayon, ito. At kailangan pa ng 2 valid ID ko. Ito na naman tayo sa Pilipinas. Kung ka ng ID, kailangan mo ng valid ID. Charot. Kailangan ng 2 valid ID. So, bali yung tinanong ni ma'am sa akin, passport. Sabi ko, ma'am, wala na po kasi yung passport dito sa akin na original. Kasi dahil kailangan nila ng both original at xerox. Ang sabi naman niya sa akin, okay lang naman daw. Sabi niya, PhilHealth, TIN ID, National ID, passport, Pag-ibig, loyalty card. So, bali yun. So, ang gagamitin ko, National ID, tsaka loyalty card. Yun ang gagamitin ko sa bukas. Kasi tinanong ko na yun eh. Sabi niya na okay daw yung Pag-ibig, yung loyalty card. Kaya yun ang gagamitin ko bukas. Kaya balik na naman ako bukas sa SSS. Yun lang ha, paalala. Pagka mag-fill up kayo online ng mga ganito, tingnan nyo talaga mabuti. Kasi magkakagastos pa talaga kayo. Magagastosan sa affidavit. So, ako buti na lang pumunta talaga ako ng SSS. So, kahit na hindi ko man na-add na beneficiary yung mga anak ko kasi wala akong dalang original na PSA nila at hindi na ako magkakauwi ng probinsya at hindi na rin ako kukuha sa PSA kasi 2 araw na lang dahil aalis na naman ako. So, bali, sa susunod ko na lang ulit na uwi yun. Mangyayari sa akin, ang importante, ma-update ko yung number ko kasi dun sa Middle East, minsan nawawala ang signal ng TM. Kaya, ang Smart, subok ko na. Kaya, ililipat ko na lang yung contact number ng SSS ko sa Smart. And then, yun na nga. Yung pangalan ko, kailangan talaga makorek. Importante yun. Kaya, yun na yun. Thank you for watching po. And please like the video. And pakishare na rin po kung gusto nyo na malay nyo may mga kamag-anak kayo or mga kakilala kayo na may ganitong case sa akin. So, pwede silang matuto dito sa video na to. Thank you so much po. Please subscribe to my channel.